Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, huli si Tulfo. Representative Ralph Tulfo, 6.7 million bill sa club. Nako, yan po mga kababayan ang ating pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin ito. Nako, ito pong si Representative Ralph Tulfo. Anak po ito ni Senator Raffy Tulfo at nung isa yung asawa niyang kongresista rin. Ito po ang balita. Ralph Tulfo may pahayag sa viral 6.7 million bill na binayaran sa club. Naku po mga kababayan. Sabi naman po ni Tulfo ay itinatanggi niya po. Ralph Tulfo itinatangging pondo ng bayan ang pinambayad sa clubbing niya noong 2023. Ayan mga kababayan. 2023 pa pala. Ginagawa na nila ito, no? 2023 pa ginagawa na nila itong pangka-club nila, no? Na nagbabayad po sila sa halagang 6.7 million. Ano bang ibig sabihin ng representative, no? Sa akin lang ang representative po, kayo po ay yung tumatayong representante ng inyong distrito, ng mga constituent mo. So pag sinabi natin nagbabayad po ang ating representative ng 6.7 million, ganun din po ba ang kanyang mga constituent? Grabe naman ito. Diba? Grabe naman po yan mga kababayan. Well, anyway, ito, sinupalpal po siya ng ating paboritong at hinahangaan na congressman na si Congressman Kiko Barsaga. Sabi po kasi dito ni Representative Ralph Tulfo, no? Anak po ito ng senador na si Raffy Tulfo. Ito balikan po natin yung sinasabi niya dito na hindi itinatanggi niya, na binayad niya doon sa pangkaklab niya noong 2023 ay hindi po galing sa pondo ng bayan. Pero siya po, siya mismo ay isang representative, taong gobyerno. Ang pinapasweldo sa kanya ay galing sa gobyerno. Ang kanyang ama ay senador. Ang sinisweldo rin ay galing sa gobyerno, sa taong bayan, di ba? Ang kanyang mama ay representative, congresswoman. Galing din po sa kaban ng bayan ang pinasweldo. Paano hindi galing sa sa pondo ng bayan? Lahat nga ng nasa pamilya nyo nagtatrabaho sa gobyerno. Diba? Anyway, sabi po dito, sa panahong mahigpit ang pagbabantay ng publiko sa paggamit ng kanilang buwis, nais ko lamang pong linawin, sabi po ito ni Ralph Recto, ay ni Ralph Recto, ni Representative Ralph Tulfo. Nais niya daw linawin na ito ay isang personal trip at teka lang, ang liliit ng wala kaming ginamit na pondo ng gobyerno at pera ng taong bayan. Ayan, sabi po ni Tulfo. Wala daw silang ginamit na pera ng bayan, pero ang binayaran po nila 6.7 million sa club. Nako po. Grabe naman mag-club yung ating mga representatives, di ba? Sa bagay, mapera Sabi po naman po dito ni Representative Kiko Barsaga ng Cavite 4th District, no? Yan din ang sinabi ni Saldico at Romualdez. Maniniwala pa rin ba kami sa mga Tulfo? Ayan kayo mga kababayan, maniniwala pa ba kayo sa mga Tulfo? Nako, ang dami na palang Tulfo sa sa gobyerno natin. Tapos ganito pang ginagawa.
Magka-club lang anong klaseng club kaya ito? 6.7 million? Aray ko po. Ito po ang balita mga kababayan nyo. Sa ano pala ito? Kaugnay sa kanyang viral video na nagbabayad ng halos 6.7 million sa isang nightclub sa Las Vegas. Ayun, kaya naman palang mahal-mahal. Kasi sa Las Vegas pa pala kayo nagka-club Biruin nyo kung every week kayo magka-club tiba-tiba ang Las Vegas. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Mga kababayan, i-comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin itong kanyang tito, no? Nako po, si Erwin Tulfo, barado kay Robin Padilla, no? Kay Senator Robin Padilla. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a lot in... Binawi agad we don't have to. Sinabi mo Tapos sabihin mo ngayon, we don't have to. Yan nabubuko na kayo. Teka lang bibelta lang tayo. Nabubuko lang kayo. Kaya we don't have to, di ba? Maybe, yan po ang kalakaran ng mga Tulfo. Bending the law. Di ba? Nako po. In word it says, Vox Populi, Vox Dei, voice of the people, the voice of God. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Yun ang voice of God, yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Voice of the people, ayaw na magbayad ng tax. Paano ba yan, Senator Tulfo? At saka, voice of the people, BBM resign. Pakikinggan nyo kaya yon? Diba? Pakikinggan nyo kaya yon? Paano po ang gagawin natin? Papayagan po ba natin? Mga senador tayo, gumagawa tayo ng batas. Ang batas, kailangan sundin natin tayo mismo. Yun, natumbok mo, Senator Robin Padilla. Nako, mas matalino ka pa kaysa sa Tulfo sa pagkakataong ito. Diba? Kayo ay mga mambabatas, kayo ang gumagawa ng batas, kayo ang dapat manguna na sumunod sa batas. Diba? Paano yan kung lahat ng mambabatas ay katulad ni Erwin Tulfo? Kung hindi ka nga sinabihan ng isang retired associate justice na mag-public apology ka, bawiin mo yung sinabi mo, hindi ka siguro hindi mo gagawin yan Diba? Kaya pinagloloko nyo yata kami. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, pasadahan din po natin ang video ito na kung saan Senator Rodante Marcoleta binira ang ICI or yung Independent Commission. Gustong ipatawag ni Senator Rodante Marcoleta sapagkat tinatawag po silang Independent Commission but they are relying information. They are gathering information na mga nagather na. Kung baga use na ng mga information. Teka, eto, pakinggan po natin si Senator Rodante Marcoleta para maliwanagan po tayo. Pagkat yung pong ICI, binasa ko po yung kanilang powers, parang kailangan gusto nilang makipag-coordinate sa lahat ng, pwede silang kumuha ng impormasyon sa Korte, sa Senado, sa House of Representatives, sa Sandigan Bayan. Paano silang magiging independent kung lahat na lang ng ay pinupuntahan nila? I want them to be independent as they are. Sana ipatawag din natin sila, Mr. Chair, para magpaliwanag sila. How can you be independent if you are too dependent on several branches of government? Natumbok. Palakpakan po natin, Senator Rodante Marcoleta. Salute. Diba? Bakit pa kayo tinawag na independent? Kung magde-depend lang din naman kayo ng mga impormasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Diba? Parang kayo lang yung gathering, yung lang kayo, yung taga-tipon, no? Ng mga impormasyon, no? Parang centralized information na kayo. Yun lang ang ginawa ninyo. Wala kayong investigasyon na ginawa. At saka ngayon, may bahid pa ng pagdududa. Doubtful pa ang taong bayan dito sa ICI. Bakit? Yung mga hearing po nila ay hindi pwedeng isa publiko. Sila-sila lang mga kababayan.
public press lang sila, no? Magpapa-press con lang sila kapag tapos na siguro yung kanilang information gathering. Nako po. Ganun, matatalino pala ang mga ito. Hindi naisip ng taong bayan yan, ha? Nakunin lahat ng impormasyon at pag halu-haluin na. At ito yung resulta. Pag dyan, mga kababayan, wala si Saldico at wala si Romualdez, magkakagulo. Magkakagulo po, mga kababayan. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito. Bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Alam naman natin di ba? Ako, wag na tayo magbiroan. Si kasama ni Tambi yan si Erwin Tulfo, di ba? Nag-iikot sila, meron silang nire-raid na nag-iimbak daw ng bigas. Oh, di ba? Kasama yan si Tambi, naku, pati po sa pang-aayuda kasama si Tulfo di ba? Kasama yan. Oh, kaya pala ang ingay-ingay nitong si Erwin, may protect. Huwag mong sabihin na hindi mo prinotektahan yan. Huwag mong sabihin, hindi ka nakinabang dyan. Party list mo yan. Oh. Ngayon, kung hindi ka nakinabang dyan, i-deny mo. Magkaroon ka ng statement. Di ba? Patunayan mo, pero imposible. Hindi ako maniniwala. Kayo ba maniniwala? Naku, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Pero bago po tayo nyo pa lang. Dating miyembro ng Philippine Marines. Siya ay lumapit nitong Miyerkules kay Senator Rodante Marcoleta at naghayag ng kahandaang magsiwalat ng kanyang nalalaman. Sa kanyang testimonya sa Blue Ribbon Committee, December 5 noong nakaraang taon, nang ma-hire siya bilang security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang toka niya, mag-deliver ng basura. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ayun, yun. Pambira. Yan ang gusto kong basura. Yung maleta na puno ng pera. Erwin Tulfo. Yung partido mo, yung party list mo, anong pangalan ng party list niya? Sarap diinan nito. Eric Yap ng ACT-CIS Party List. ACT-CIS Party List. Eric Yap. Lista na nga natin. Eric Yap. Yari ka. Ang linis mo. Alam naman natin di ba? Ako, wag na tayo magbiroan. Kasama ni Tambi yan si Erwin Tulfo, di ba? Nag-iikot sila, meron silang nire-raid na nag-iimbak daw ng bigas. Oh, di ba? Kasama yan si Tambi, naku, magkasama yan. Oh, kaya pala ang ingay-ingay nitong si Erwin, may protect. Huwag mong sabihin na hindi mo prinotektahan yan. Huwag mong sabihin hindi ka nakinabang dyan. Party list mo yan. Oh. Ngayon, kung hindi ka nakinabang dyan, i-deny mo. Magkaroon ka ng statement. Di ba? Patunayan mo, pero imposible. Hindi ako maniniwala. Kayo ba maniniwala? Naku, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Party list mo ba yan? Oh. At si Eric Yap. Kailangan namin madinig ang iyong pagtanggi o pagsang-ayon. Patunayan mo. Dawit ka rito, pambihira. Kaya pala. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. 46 na maleta. Nangangahulugan daw na isang maleta nasa 48 million. Wow! Matlupin. Ang nasabing mali-maletang basura, inilipat niya nila sa bahay ng kongresista sa BGC Taguig bago i-deliver sa ibang bahay. Dito na idinawit ni Gutesa si dating Speaker Martin Romualdez bilang isa sa mga nakikinabang umano sa mga kickback mula sa maanumalyang flood control projects. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 Buckingham Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Naku, karamihan pala napupunta sa'yo, Tambi. Kaya pinagpilitan nyo. Ito na, nabubuo na kwento. Kaya pinagpilitan ninyo patanggal si Marcoleta as Blue Ribbons chairman. Ano ang
paraan na ginawa. Pinatanggal si Chis Escudero. Okay? Na Senate President. Definitely, pag tinanggal mong yung Senate President, alam mo naman to si Tuta nga eh. Papalitan niya yung Blue Ribbon Chairman. Diba? Kasi alam nila, hindi nila hawak sa leeg si Marcoleta. Kay Marcoleta to lumapit tong testigo na ito. Ako nagkaloko-loko na. Yan yung iniiwasang mabanggit si Tambi. Ako patay tayo dyan. Ha? Ngayon, nabubuo na. Talagang si Tito Soto, si Lacson, tapos itong triangle offense, etong si Tulfo, si Erwin Tulfo, may sabit din. Alam nyo mga kababayan, ito sa tingin ko rito dalawa lang. Sobrang malawakan itong korupsyon na ito. Ang lawak nito. Hindi lang po si Tambi rito. Hindi lang si Saldi rito. Maraming dinaanan. Okay? Sa lawak nito, ang hirap gibain. Bakit? Dahil nga maraming dinaanan. So, dalawa lang ang posibilidad kaya tayo nahihirapan ngayon. At bakit maraming hawak sa lieg si Tambi? Una, maraming pera. So, alokin ka lang niya ng kalahating bilyon, solve ka na. May pantakbo ka na sa susunod na eleksyon. Kaya posible na may mga hawak sa dyan sa Blue Ribbon o sa Senate. Pera po yan, apakalaki niyan. Buhay na pamilya mo kahit mag-resign ka na as politiko. Pero pangalawa, maraming madumi. Maraming may bahay dito. Eto na, yung CIS, itong kay Erwin, di ba? Posibleng dawit din dito si Erwin. Hindi rin natin alam, baka sa susunod na mga araw, dawit din dito si Tuta. Kasi si Tito Soto, hindi mo talaga maintindihan. Parang, biglang, Tuta niya, there is something fishy. Hindi mo ba naisip yun? Ngayon mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.